mode ang iyong telepono, magsitayo pong lahat at sumabay sa pambungad na awit. Pangako na sumilay na, sinauna mong hangarin, ang taon ay tugusin, upang siya'y makapili, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, masiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa kanyang pagkatao, sa buhay niya sa mundo, tinig ng Ama nating Diyos. Bayan, magsiyawit ng bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ang pangako niya, sumilay na. Sa kanyang pagkataon, sa buhay na sa mundo, tinig ang kanyang puso, tinig ng Ama nating Diyos. Bayan, masiyawit ng bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa kanyang pagkatao, sa
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Atin pong wine-welcome kayong lahat na nagsadya dito sa Pambansang Dambana para makalahok sa pagdiriwang ng banal na misa. Ngayong tayo ay tumatahak sa ika-6 na linggo sa pangkaraniwang panahon na itinakda din ng Inang Simbahan bilang World Day of the Sick. Kaya nga po, lahat ng mga may sakit ay ating ipinagdarasal. Lalo na po yung mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na po yung mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa na may karamdaman. Kasama na yung mga mahal natin sa buhay na mga may sakit. Sila'y ating ipinagdarasal. Together with that special intention, we also pray for our overseas Filipino workers na sumusubaybay sa ating mga misa araw-araw bilang debosyon kay Santo Padre Pio. Kasama po ng ating mga personal na intensyon, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sasalamatan ka namin dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Na nagaling
dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni numan ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ng kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasihan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At ang aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman, ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos.
Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Narito ang dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote, pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao, buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Kapag sinabi pong sakit, lahat tayo ay makaka-relate. Hindi mahirap ipaliwanag kung anong ibig sabihin nito. Kasi lahat tayo ay may karanasan nito. Yun nga lamang, magkakaiba tayo ng dinadalang karamdaman. May mga sakit na kaya sa simpleng medisina, katulad ng sipon, ubo,
Pero ngayon po ang ubo ay medyo mabigat-bigat na rin. Ano ho? Ako po ay for the last 3 weeks, inuubo. Ano ho? At iba't ibang medisina na ang aking ininom, di pa rin gumagaling. Huwag kayong mag-alala. Wala po akong COVID, wala po akong TB. Ano ho? Nagpa-antibiotic na po ako kasi after 7 days, hindi pa siya gumagaling. So sabi ko, it's high time to mag-antibiotic ayon sa prescription ng aking doktor. Ano ho? At sa awa ng Diyos, may mga gabing hindi ako pinatutulog, pero nung po ako'y mag-start mag-antibiotic, medyo nakaka-recover na po ulit ang aking katawan. Pero may mga sakit na napakalalim ng epekto sa ating buhay, hindi lamang pangkatawan, lalo't higit pangkaluluwa. May mga sakit na ang epekto ay nagiiwan ng malalim na sugat at peklat na tanda ng matinding pinagdadaanan o pinagdaanan ng may sakit. Ang isang halimbawa niyan ay ang sakit na narinig natin sa unang pagbasa sa Lumang Tipan at sa ikatlong pagbasa sa Mabuting Balita. Ang tawag ay ketong. Ipapaliwanag ko po kung bakit. Unlike today, ngayon kasi ay advance na yung ating science, sa Lumang Tipan, ang sakit na ketong ay itinuturing na isang napakalubhang sakit na dahang-dahang pumapatay sa isang may sakit nang hindi lamang kanyang katawan, kundi ng buo niyang pagkatao. Bakit ninyo? Or bakit kaninyo? Ano ang ginagawa sa may sakit na ketong sa Lumang Tipan? At narinig natin yan sa unang pagbasa. Number 1, kapag ka nasumpungan ka na may sakit, ang unang gagawin sa iyo, ihihiwalay ka sa iyong pamilya. Ang hirap nito. Sila na dapat mag-alaga sa iyo, sila na dapat tulungan sa ganitong pagkakataon ay wala dahil sa pamantayan at panuntunan ng lipunan. At hindi lamang po yun. Ang tawag ay separation. Hindi ka lang ihihiwalay sa iyong pamilya. I-ostracize ka pa ng lipunan. Bakit? Ang turing sa iyo ay napakadumi. Ang turing sa iyo ay isinumpa ng Diyos dahil sa iyong malaking kasalanan. So separated ka na sa iyong family, ostracized ka na ng lipunan, at ito pa ang mas matindi. Kapag ka makakasalubong ka ng mga walang ketong, dapat sisigaw ka, marumi, marumi, habang suot mo yung sackcloth o yung sako. Para iwasan ka ng mga tao at huwag silang mahawa sa iyong karamdaman. Ang sakit nito. Sapagkat ang isang may sakit na ketong nung unang panahon, buhay pa ay itinuturing ng patay. He's considered a walking dead. Yan ang sakit na narinig natin sa unang pagbasa, na siya ring paksa ng mabuting balita natin ngayong umagang ito. Ang sakit na ketong na hindi lamang nakakahawa at dahang-dahang pumapatay ng katawan ayon sa Lumang Tipan. Ang sakit na ito, katulad ng aking nabanggit, ay may taglay ding stigma na pumapatay ng buong pagkatao ng isang may sakit. Kaya pag nagkasakit ka nito, daig mo pa ang na-death sentence ayon sa karanasan ng mga tao nung panahon ng ating Panginoong Jesus.
Kung kaya nga, kahanga-hanga ang naging attitude ng bida sa ating mabuting balita ngayong umagang ito. Imagine ninyo yung kanyang sitwasyon. Nilalayuan, stigmatized ng lipunan, nakawalay sa pamilya. Ang lakas ng kanyang loob para makalapit sa ating Panginoong Hesus. Unlike other walking deads na may sakit na ketong, kakaiba ang kanyang naging pagtingin sa kanyang karamdaman. Ginawa niya itong malalim na motivation para makalapit sa ating Panginoong Hesus at kanyang maging kadluan ng pag-asa at lakas sa kanyang madilim na pinagdadaanan, habang ang kanyang mga kasamahan ay tinanggap na lamang ang pangungutya at pangbabasahan ng lipunan na kanilang ginagalawan. Ano ang naging iba sa kanya compared to his fellow leprous victims? Number 1, his mindset. He changed his mindset from fear to courage. Gaano katapang ang taong ito? Yung ikaw ay pinandidirian ng lipunan na pag nakita ka, naglalayuan, nagtatakbuhan, parang nung una, kapag ka nagka-COVID ka, daig mo pa ang patay na maituturing, no? At ganyan ang sitwasyon nung mamang ito na nagkaroon ng ketong. Pero anong kanyang ginawa? Nilampasan niya ang kanyang takot at naglakas loob na makalapit sa ating Panginoong Hesus. Hindi ito naging dahilan para talunin siya ng kanyang karamdaman. At ang lahat ng iyon ay nagmumula sa kanyang tapang na harapin ang kanyang karamdaman. Kahit pinagbabawalan ng lipunang lumapit sa mga tao, kasama na sa ating Panginoong Hesus, nilampasan niya ang ganitong panuntunan hanggang sa mapansin siya ng ating Panginoong Hesus. Nahabag, naawa, tiningnan, kinausap, itinuring na mahalagang aspeto ng lipunan hanggang sa siya'y pagalingin. Nagsimula ang lahat ng ito sa kanyang mindset, sa kanyang tapang. Ikalawa, hindi natapos ang kwento sa pagpapagaling sa kanya. Akala nyo tapos na ang kwento? Hindi. May nangyaring pagbabago sa kanyang buhay. He changed his lifestyle and behavior. Mula sa pagiging kimi, mula sa pagiging duwag, na magkwento ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Naging marites ngayon itong kapatid nating ito. Kala nyo ang marites lang ay kila anulaang, kila itong mga nag-showbiz chismis, no? Hindi lang sa kanila yan. May marites din nung unang panahon. Itong kitongin na ito ay marites din. Pero marites on the positive sense. Kasi anong kanyang ikinuwento? Hindi ang buhay ng ibang tao. Siguro marami sa inyo ngayon inaabangan kung anong susunod na kabanata sa Bea Dome, no? Or siguro ang marami sa inyo ngayon inaabangan ano ang mangyayari sa Kathniel, no? Kasi marites din kayo no? Yun nga lang, gustong-gusto natin na imarites ang buhay ng ibang tao. Pero ito, marites din. Marites sa pagkukwento ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Pinagbawalan siya ng ating Panginoong Hesus. Huwag mong ikukwento kahit kanino ang ginawa ko sa iyo. Pero hindi niya napigil
na magmarites sa mga nakakakilala sa Kanya dahil sa kabutihan ng Diyos sa Kanya. At ganyan ang nagagawa ng taong mabuti ang puso, marunong magpasalamat, at may pananampalataya sa Diyos. Magmarites kayo. Yun nga lang ang imarites ninyo ay ang kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Sa technical language, ang tawag dyan ay new evangelizers. Lifestyle and behavior. He changed his lifestyle and chose a new path. Nung siya'y pagalingin ng ating Panginoong Jesus, he became an active promoter of the good news. Yan ang tunay na marites. Ano ang latest? Hindi sa kapitbahay, hindi sa kinaiinggitan ninyo, hindi sa kaaway ninyo, kundi ano ang latest sa kabutihan ng Diyos sa inyo. Yan ang inyong ibahagi. May mapapala pa kayo. Bagamat ang ketong ay hindi na classified as deadly disease sa kasalukuyang panahon, mga kapatid, may mga sakit pa ring pangkatawan at pangkaluluwa na kapag tayo ay tinamaan, grabe ang stigma sa buhay natin. Nang lipunang ating ginagalawan, katulad ng AIDS, HIV, tuberculosis, mental disease, drug addiction at mga katulad pa nito, nag-iiwan ng malalim na peklat sa ating buhay. Mga sakit na hindi nakikita ng ibang tao dahil hindi sila visible sa ating katawan. Masakit din po kaya na tawagin kang manggagamit, palamunin, scammers, prostitute o nagbebenta ng laman, magnanakaw at mga kahawig pa nito. Sakit ding maituturing yan na sumusugat sa ating kaluluwa at sa buong pagkatao. Kung kayo ang biktima ng mga ganitong pang-aalipusta ng lipunan, dahil nasa ganito kayong kalagayan, merong sakit na stigmatized by society, heto po ang mensahe sa inyo ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob at baguhin ang inyong mindset. Tandaan ninyo, Diyos lamang ang may karapatang humusga sa inyo. At kung anuman ang inyong pagnanagutan at pagkakamali, ang Diyos lamang ang nakakaalam niyan. Ilapit ito, magpakumbaba sa ating Panginoong Hesus at hilingin ang kanyang pagpapagaling para makapagsimula uli ng panibagong buhay. Ikalawa, katulad ng may sakit na ketong, change your lifestyle. Huwag nang magpakanega sa buhay. Stress lang po ang maidudulot niyan sa inyo. Kahit kailan, wala po yang maitutulong sa inyong buhay, kundi sakit din. Adopt a positive mindset, and like the leprous victim who was healed by Jesus, maging positibo kayo sa inyong pagtingin sa buhay and have faith. Become a promoter of the good news of salvation. Panghuli, para sa ating lahat na bahagi ng lipunang mapanghusga sa mga may sakit, be compassionate like Jesus. Huwag na tayong dumagdag sa napakabigat na pasanin ng mga taong may iniindang karamdaman na pinandidirian ng lipunan. Sa halip, maging makabagong Jesus tayo sa kanila sa pagiging compassionate and merciful.
katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus sa lalaking may sakit na ketong. Maging instrumento tayo at daluyan ng pagpapagaling ng mga taong may ganitong mga karamdaman. Nawa, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lourdes at ni Santo Padre Pio, tayong lahat ay pagalingin sa ating mga karamdaman, lalo na ang mga sakit na nag-iiwan sa atin ng malalim na peklat na hanggang ngayon ay iniinda pa natin dahil sa matinding panghuhusga sa atin ng lipunang ating ginagalawan. Para doon sa mga dumadaan sa malubhang karamdaman, yan man ay pangkatawan o pangkaluluwa. Panghawakan po ninyo palagi ang salita ng ating Panginoong Hesus na nagsabi ng ganito, "Courage. Take courage. It is I. Do not be afraid." Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasisigla ng walang pasubaling pagtugon ni Jesus sa pakiusap ng isang kitongin, buong pananalig nating idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan. Sa bawat kahilingan natin po tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang pamayanan ng mga sumasampalataya sa gabay ng halimbawa ng kanilang mga namumuno ay kumalinga sa mga may sakit na tulad na ipinakita ni Jesus sa mga ketongin ng kanyang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng sumasampalataya ay masiglang magpagaling sa kanilang karamdamang espiritual, kung paanong pinanabikan nilang gumaling sa kanilang mga sakit na pisikal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng nasa paglilingkod pangkalusugan ay tumupad sa kanilang tungkulin, di lamang ng buong husay, kundi ng buuring pakikiisa sa kanilang mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng kalahok sa espiritual na pagpapagaling ay makatupad sa kanilang tungkulin ng buong ingat at habag, na tulad ng kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat tayo ay laging magbigay luwalhati sa Diyos sa lahat ng ating isipin, sabihin o gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming matatag upang kami man ay maging mga kasangkapan ng iyong nakagagaling na pagmamahal. Ikaw na nabubuhay at nakapagliligtas magpakailanman. Amen. Magsipo po ang lahat. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mga biyaya
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpahig sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, at ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at taliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
guides me along the right path. He is true to His name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear. You are there with your crook and your staff. With this you give me comfort. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong sandog. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Near restful waters, He leads me to revive my drooping spirit. You have prepared a banquet for me in the sight of my foes. My head you have anointed with oil. My cup overflows. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Near restful waters, He leads me to revive my drooping spirit. Surely goodness and kindness shall follow me all the days of my life. In the Lord's own house shall I dwell forever. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Near restful waters, He leads me to revive my drooping spirit. Tayo po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipong muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ng total collection na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners. Doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ito pong 14 ng Pebrero ay Miyerkules ng Abo, ang simula ng panahon ng Kwaresma. May maglalagay po ng abo sa lahat ng mga misa sa maghapong iyon. Ito din po ay araw ng pag-aayuno at abstinensya. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. Ikapito, bahagi naman po ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ay mayroong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3 ng hapon. Ang aklat dasalan ay available sa ating mga tindahan. Gayon din naman, tayo po ay inaanyayang mangumpisal sa panahong ito. Lumapit lamang po kayo sa ating mga pari pagkatapos ng banal na misa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 na umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapalalo ng kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya,